word for today. Ang ingay. Excited na ba kayo? Matagal natin sa hindi nakasama pa. Ang tagal. Today is a special day. Tumigil ka. Hindi ako. Kasi talagang parang all tayo Ewan ko sa'yo. kanyang deliver the word. And I believe that it is a timely word para sa ating lahat. Amen? Let's all welcome our lead pastor, Pastor Hazel. Amen! Alright, mainit po sa Saudi. Kaya natutuwa ako nakabalik na. Hindi po ako galing sa Saudi. Andito lang po akong paikot-ikot sa Singapore and I am excited po ngayong hapon sa inyo to share. Alam niyo ba, ang pinaka-excited ako sa lahat ay yung paglipat natin sa Orchard Tower. Kaya ako panay ang aking silip sa phone dahil nag-update sila kung ano ang galawan doon. Okay, pwede na bang kalapulungan? Okay. Doon, rinig na rinig pag nagkwentuhan habang may nagsasalita sa pulpito. May bouncer tayo, mga 20. Piro lamang po. Panay-update nila, nasabi nila, it takes time pala para lumabas din mga tao. Kinuna nila ng picture na may mga nakaupo na rin sa hagdan. So, mas lalong na-imagine ko, pag tayo na, baka talagang lahat ng steps ng hagdan may nakaupo sa gilid. Alam mo, ayan yung dulo, yung sa mga gilid ng upuan, may nakaupo pa rin sa mga steps. Pero make sure na yung gitna ay bakante. Inoorasan din nila kung anong oras lumalabas mga tao at kung kailan nagkakwentuhan na lang doon. So may mga updates po tayo na it's going to be really a great time for all of us. Finally, after 20 years, meron tayong isang service muna sa January 4. Para kasing magdadalawang services tayo. Kaya kagabi po, nag-meeting kaming mga pastors ninyo and naisip namin, sino dito yung walang curfew, taas ang kamay? Walang curfew. Okay? Sige, taas ang kamay, walang curfew. Yung may curfew, kayo ang mag-uumpisang manalangin na magsasabi sa mga amo ninyo, ma'am, huwag mo na akong bigyan ng curfew dahil ang simba namin nalipat, may 2 services. Para ma-enjoy nyo rin dahil pag hindi nyo inabot na hindi kayo nagkasya sa una, sa pangalawa kayo a-attend. At na-imagine ko na yung mga tao sa atin, ang aga pa lang nakapila na doon. Alam niyo yung ating mga events na parang we don't mind really standing, di ba? So makikita rito yung uhaw na uhaw. Kung kayo'y tunay na uhaw kay Lord at nakikita ninyo kailangan ninyo yung lingguhang pagsamba, magiging matapang kayo sa pagharap sa inyong amo. Marami na tayong pinag-pray na yung mga walang day off, nagkaroon ng every week na day off. Yeah? Yung mga once a month off lang, ay talaga namang yung mga amo pa nila ang nananaginip at hindi mapakali, yes, go ahead. At naging pastora na yung ating sister na yon. Sabi ko, sabihin mo sa amo mo for the sake of mental health. Tingnan mo kung hindi mataranta yan. Ay, sinabi lang niya yung mental health. Yun ang key. Ngayon, pag kayo pinayagan at hindi ko kayo nakita ng linggo, kakainin niyo yung sinabi ninyo kasi may pinangako kayo kay Lord. Ganun ang ekonomiya ng langit. We cannot play with God. Yeah? Because we don't want you on a Sunday dahil pag sama-sama na, syempre mamimiss niyo to, di ba? Yung mga, woo! Yung mga pagbigay, yung ang sasaya. Doon, pakiramdaman na tayo. Ay, sila hindi naman ganun kalakas ang mga salita. Ba't parang yung grupo natin ang iingay dito ang sasaya natin? Nakikita niyo kung ano yung dynamics at kultura ng iba-ibang mga congregations. Can you imagine 6 services coming into 1 and then 2 services na rin? Pakiramdaman natin kung kailan tayo, abangan niyo hudyat ko. At anytime naman, ay pwede tayong mag-start ng 2 services. Excited ba kayo? Ang ganda-ganda ng simbahan, Lord. Sabi ko noong araw,
Maraming beses, Lord, ang pinapatayo namin, yung hindi namin simbahan dito. Panay tulong natin sa mga simbahan kailangan i-renovate. At dito, nagpapatayo tayo, remember, sa Mindoro and then sa Mapurao. Pero yung dito sa Singapore, hindi tayo iniwan ni Lord, ibibigay na lang ang susi. Woo! Hallelujah! At may tanim ang Pilipino doon. I'm so proud of you all. Pag sinabing may tanim, ibig sabihin, yung ating mga ambagan, mga bigayan, naglagay tayo doon ng ating contribution para sa building na substantial amount. Hindi ko nasasabihin, pero dahil yon sa inyong matapat na pagbibigay, God will honor that as well. Kaya yung sharing ni Pastora Josie kanina, ba't kayo napuputol-putol ito? Siguro hindi ako nagbabayad ng kuryente. Parang nagwa-wave siya, no? Alright. So, my topic for today ay inikot ko ito sa iba-ibang services. Ay, nakain dalawa? Inikot ko ito sa iba-ibang services. Kayo na yung huli! Inikot ko rin to sa... Oh, nawawala ko. Baka sa battery ito eh. Sound check, 1, 2. Dinala ko rin ang mensahe ito sa Kuala Lumpur, sa kanilang English service at sa ating Pinoy service doon. Bakit? Dahil nakikita ko ang kahalagahan ng topic na ito. Okay, nice, okay. I want you to sit down, Pastor Leo. Let's minimize na yun. I want you to catch this. Ang title ay From Wandering to Wandering. Iisang letra ang diferensya, pero napakalaki ng pagkakaiba. Sa buhay nyo at sa buhay ng mga katabi ninyo. Aalamin natin, ano ba ang ibig sabihin ng mga salitang yan? Wander to wander. Wonder to wonder. Diba? Baka naman sabihin, wonder. Hindi naman yung wonder. Ibig sabihin, turning spiritual drifting into spiritual awe. Pag sinabing drifting, yung parang papunta ka ng Lucky Plaza, may naamoy ka sa Jollibee. Ay, doon na lang. Imbis ang padala, nalihis yung paa mo, napunta ka sa Jollibee. Naubos na yung papadala mo dahil mong gustong ilibre. Yung pupunta ka ng Takashimaya dahil gusto mong bumili ng pabango, may nakita kang sale na bag, ay, hindi na lang pabango. Yung paa mo, niliko na naman doon. Drifting away. Yan ang wandering, yung unang word na wonder. You know, drifting is never God's design. Iyon sa natural. Pero ang tutukuyin ko ay yung spiritual na wandering. Yung spiritual na pagkaligaw. Nalilihis ng lakad. Kaya ito yung inikot ko dahil baka mamaya sa January, Vision Sunday na natin, imbis na papunta kayo Orchard Towers, ay, hindi na ako makakalatak doon. Hindi na malalaman ni PL na hindi ako nag-atin ng dami-dami na. Hindi na nila mapapansin dito ako sa sulok. Wandering around. Spiritual wandering. In Scripture, God is always calling His people towards Him. Hindi yung palayo, hindi yung patagilid, at lakad ng lakad na wala namang pinilalakad. Saan ang lakad mo? Hindi ko alam. Basta lalakad ako maghapon. Nagdala ka pa ng damit sa church. Magbibihis ka pa nun after ng service. Ewan ko ba't nagbibihis? Bagay dito kasi may costume. Kanina daw kasi naka-ano lang si Fremlin. Nagulat yung kanyang alaga na ang itsura na niya ay nakabistina. Okay lang yan pag may mga event. Pero pagka normal na Sunday, may iba pa kayong dalang damit. Naniniwala ako sa'yo. Pag ikaw nagsabi. Tingnan natin sa slides natin. Sabi sa Hebrews chapter 2, verse 1, we must pay the most careful attention, therefore, to what we have heard, so that we do not drift away. Tulungan mo na siya. Dahil ka ma-flash na natin doon. Mga Sisalagay mo lang yan. Yan! Sunod-sunod lang yan. We must pay attention. Pay the most careful attention to what we have heard. Marami na tayo narinig sa pulpito.
Bantayan daw natin yung mga natutunan para hindi tayo malihis. Naalala ninyo, tuwang-tuwa ako sa reels ninyo. Lihim niyo akong tagahanga. Lalo na nung nagagawa kayo ng mga prutas. Sino ba si Sir Kulot na isa pang kulot? Si Job. Kaaga-aga, ang natimingan ko yung video niya na kayo'y sabi niya, eto na, malalaman dito kung sino ang magbabackslide. Pag sinabi na yung panalo, makikita rito kung may natutunan kayo sa buong mga taon ng ina-attend ninyo sa church. Kasi nga naman, yung ugali, baka mamaya, huwag mo nang ibalik dyan, nasa slice lang tayo, madam. Can someone sit beside? Kasi nadidistract ako pag bumalik. Doon lang muna sa slides na yun. So, careful attention. Ibig sabihin, marami yan ay narinig. Konting problema, di ba, na yung paan natin, ayoko na. Gusto ko nang bumitaw. Di ba? Ang dami nating mga sinasabi. So, a drifting heart is a divided heart. Yan yung wandering heart. Again, a drifting heart is a divided heart. At ang divided heart, ang hati-hating puso, hindi niya kayang ma-hold at ma-carry ang divine calling ni Lord. Kaya ayaw ng Diyos na tayo ay drifting away or wandering around. Because wandering or drifting is never neutral. It's either you are following God or you are not following God. Walang nasa gitna. Basta pag linggo, susunod ako. Pagka Lunes hanggang Sabado, bahala na ako sa buhay ko. Hindi pwedeng ganon. You are drifting Monday to Saturday, pero Sunday babalik ka doon yung paa mo. Walang ganon. It's either you are drifting or you are not drifting. Kaya inikot ko ito. Make sure ang paa ninyo, Lunes, Linggo hanggang Sabado hanggang Linggo ulit, lumalakad sa tama. Hindi drifting. Pagpunta sa palengke, pagpunta sa grocery, pagpunta sa paghahatid ng mga alaga sa eskwelahan. Hindi lumalabo yung isip at nakakaisip ng kung ano-anong mga gagawing kasalanan. Walang nagising isang umaga na sinasabi niyang, I want to be far from God today. May walang ganun, di ba? Nagising ka, ay, ang bagong araw na naman. Gusto kong sumuway ngayong araw na to. Walang gano'n, di ba? Pero anong meron? Yung unti-unti ka lang na nalilihis. Nagising ka, okay ka pa. Natulog ka, okay ka na rin eh. Pero ang mabigat, itinulog mo, hindi ka okay. Pag-gising mo, lalong di ka okay. Habang maghapon, yung galit mo, umuusok pati ilong mo. Umusok, di ka naman kumain ng labuyo. No one wakes up one morning saying, I want to be far from God. But drifting is subtle. Banayad. Parang whiskey. Banayad raw ang hagod. Unti-unti, nakakalimot na. Unti-unti, pinapakain mo na lahat ng kainahan. It's silent and it's slow. So you don't feel it until you are far. Di ba, naramdaman mo na lang na, backslider na pala ako. Lord, makabalik na ako. Naramdaman mo na lang, ang layo mo na sa Diyos. Hindi ang Diyos lumayo, ikaw. Naligaw yung paa. Na-realize mo na lang, hindi ka na nagpe-pray. Na-realize mo na lang, ayaw mo nang makinig ng mga salita ng Diyos. Na-realize mo na lang, ayaw mong fina-follow up ka. Na-realize mo na lang, ayaw mong tumanggap ng mga prayers. Huwag niyo akong kausapin. Ayaw akong pinagpe-pray. Huwag niyo akong i-follow up. Audition, ikaw na. Yun, unti-unti na, na-realize mo na lang. Pero nung na-realize mo, God wants to bring you back from drifting. Kasi hindi ko nandito kayo, hindi drifting. You know, you still attend church, you still serve, you still look spiritual, but slowly, yung prayer becomes optional sa'yo. The word becomes familiar, hindi ka na tinatama. Kahit may nagsasalita rito, sige, kwentuhan na lang tayo rito, yaman na lang si PH. Becomes familiar to you, hindi na transformative, and yung pagsunod, selective ka na kung ano yung susundin mo lang. Drifting apart. So it's the feeling of, Lord, I'm here, but I don't know where I'm really going.
Do you know where you're going to? Do you like? Galing niyo. Do you like the things that life is showing you? Alam niyo nga, huwag niyo lang kantahin. Yung tandog lang. You're surrounded by people, but your soul is restless. Huwag niyo na itaas ang kamay niyo. Posibleng meron ditong ganon. Surrounded by garlands. By all this, garland ba to? Surrounded by all this palamuti. Pero ang puso restless. Diyos ko, malalabas ko kayo sa ospital. Diyos ko, Lord, ang nanay ko, ang ganda-ganda ko ngayon, pero baka wala silang pamasko. Sana, Lord, si Madam, ibigay naman ako. Bigyan ako ng bonus. Nasabihan ako isang kaibigan, kasi naman naka-record, kasi nga, wag na nga lang. You're doing ministry, but your heart is drifting. Hindi ibig sabihin nagkakakanta rito kanina, hindi drifting ang heart nun. Hindi assurance. Kaya, lagi itong paalaala ng nanay. Kaya ibang nanay sermon rerektahin. We don't want to see you all drifting. Lalo't pag nasa isahan tayong malaking bulwagan. One heart, one family, one church, one serving the Lord and loving the Lord. Amen? Isaiah 53 verse 6, sabi nito, all of us, like sheep, have gone astray, strayed away. We have left God's paths to follow our own. Yet the Lord laid on Him the sins of us all. Hinahalang tulad tayo sa mga tupa. Ang bilis daw nating maligaw. Naalala niyo yung reels, yung tupa, na talon ng talon. Ayun, na-shoot doon sa biak na, bato. May kumuha sa kanya, ay, salamat, naligtas ang tupa. Tuwan-tuwa ang tupa, talon ng talon. Bumalik, nahulog ulit. Ganon tayo minsan. Nahuhulog tayo sa parehong bangin. Yung mababaw lang kasi yung kaya nailigtas siya. Paulit-ulit tayo dun sa kaya nga doon tayo parang mga tupa. Ang Hebrew word ng stray, yan to wander. Yung ligaw na po sa stray cats. Parang tayong stray cats. Aasa tayong papakainin muna tayo ng iba. It's to wander, to be misled. Naakay sa mali, to go astray morally or spiritually. And mind you, it's not a momentary mistake. Hindi ito mabilisang, nagkamali. Ito ay pattern ng drifting. Meron kang pattern na nabuild. So, ang definition talaga niya, let's see the slides. A spiritual wanderer is someone who keeps moving but never arriving. Galaw-galaw! Hindi naman nakakarating sa pinaparoonan. Bisi-bisihan! Dito nakita tingin sa akin. Bisi-bisihan, pero wala namang natatapos. Di ba ganun tayo minsan? Ako ganun din. Magliligpit ako sa kwarto. Tupi-tupi. Tapos naisip ko, mag-browse kaya ako. Ang lakas distract na ito pag tumunog na yan Tapos napaupo ko na, ang dahil ko palang tupiin. You keep moving but never arriving. Active but not anchored. Appearing holy, but not rooted. Huwag lang tayong magmukhang banal. Kailangan nakatanim. Pag ang paan ninyo hindi nakatanim sa local church, wala kayong covering. It's either Cornerstone is your church or you are constantly coming as a guest. If you are a guest, you are not included in the covering, spiritual covering. May power sa spiritual covering. Ang wala sa covering ngayon, nasasagip ng kaaway, natatakulan, nakakain, nalalapa. Kaya sa panalangin, merong banal na dugo doon, covering. Your feet must be planted, must be rooted. Tingnan natin yung mga signs ng spiritual wanderer. Bibilisan ko na rito Anong mga senyales? Huwag kayong sabihin, ako yan, check. Dapat din, X. Hindi check. Number 1, ang sign ay disconnected from God's presence. Alam niyo ba, ito ang hatol kay Cain.
Hindi kay Abel, magkapatid. Dito si Cain, dito si Abel. Pareho silang naghandog ng pagsamba sa Diyos. Ano nangyari kay Cain? Hindi tinanggap ng Diyos ang kanyang hain kasi mga gulay, mga alamang bunga ng mga lupa. Ang inalay ni Abel ay bunga ng may kakatayin, parang a picture of offering sacrifice. Eh di, nag-alay sila kung paano nalaman ni Cain na natanggap yun. Siguro hinain ang usok. Aba, umapoy sa kanya, walang amoy. Nagalit si Cain. May rejection issue si Cain. Ang sabi niya, ano ba yan mga handog niya? Ba't sa akin hindi mainggit? May rejection issue na siya. Meron siyang zealous issue. Meron mang ganun din na. Very good. May zealous issue, may inggit issue, murder issue. Sa sobrang galit niya, ano ginawa niya? Pinatay niya si Abel. Kaya ang hato sa kanya, you shall be a fugitive and a wanderer. You have banished me from the land and from your presence, sabi ni Cain. You have made me a homeless wanderer. Ginawa mo akong lagalag, paikot-ikot. Gala ng gala, walang napupuntahan. Busy, wala namang naaabot. Walang nasusolusyon ng kahit ano. So Cain left the Lord's presence and settled in the land of Nod, east of Eden. And the word Nod, the land of Nod means wanderer. The land of wandering. Ang issue ni Cain, ano? Offense. Na-offend siya, hindi tinanggap ang kanyang hain. Galit and lack of repentance. Ano tong bagsik na tong pag hindi ka nagsisi? Yung nagalit ka, hindi mo in-acknowledge. Namuhi ka, hindi mo sinabing, Lord, makasalanan sa kasalanan yon, sorry, patawarin mo ko. Pag feeling mo right mong magalit, wala kang pagsisisi nun, ayan, ang hatol disconnected from God's presence. Kaya tuloy, nananalangin ka, Lord, andiyan ka ba? Ba't parang di mo ako napapakinggan? You feel disconnected. May mga ganun tayo, di ba? Pa-pray na lang po, P-bless. Oy, bakit talaga samahan mo ko kayo na lang po? Kasi bakit di pakinggan ni Lord ang prayer? Bakit hindi pakikinggan? Meron ka bang itinatago? Meron bang hindi pa na ikukumpisal sa Diyos? Yung sa atin ng Diyos, patatawarin kita, anak. Lilinisin kita sa lahat mong kasalanan. Totoo ba, Lord? Yes, totoo. Paano ko malalaman kung kay pinatawad mo na? Sabi na, it's as easy as drinking water. Uminom ka ng tubig. Hiningi mong tawad, Lord, patawarin mo ako. Uminom ka ng tubig, yan, pinatawad ka na. Hindi yun yung pattern ay ganun kadali. Baka sabihin, sabi ni Peach, uminom daw ng tubig, napatawad na. Hindi yun ang sinasabi ko. Yan ang mga nanonood sa inyo kung kayo man You understand what I'm saying? Hindi natin nais na itong maging hatol sa atin, ang pagiging wanderer. Ano pa nangyari? Isang mga sign, no clear spiritual direction. Ito mga Israelita rin, ganun. Sabi dyan, the Lord's anger burned against Israel and He made them wander. Umusok ang galit ng Diyos. Nagagalit pala ang Diyos. Sabi ni akala ko ba, mabait kayo, mabait ang Diyos nyo. Bakit? Di ba dito, the Lord's anger burned against Israel. He made them wander in the wilderness for 40 years until the whole generation of those who had done evil in His sight was gone. Hanggang nagkamatayan na lahat. Tsaka kakaikot-ikot. Alam niyo ba na dapat 11 days lang talaga nila makuha yung promised land? Ang dami na nila kasing issue. Hinatulan sila. Sige, dahil anong issue nila? Complain, whinging, rebelling, hardness of heart. Yan ang issue ng mga Israelites. Kasi sabi doon, and the Lord's anger burned against Israel. May 10 mga pagsubok sa kanila. They failed all the 10 tests. Alam niyo yung mga pagsubok, yung mga test sa kanila? Sa pagkain. Ano ba yan? Ito lang natira sa akin. Reklamo. May pila mamaya sa pagkain. Wala na. Kung paano man nagdala na, nagluto-luto ako, meron ako nakakain. Eh talagang ganon. Ibisan yung dinala natin. Maraming handaan, hindi ako nakakatikin. Hello! Kasi mga pastor, gusto mo na kayong makakain lahat.
Minsan sasabihin ko, ang iuwi ko maliit na tinapay. Kikwentahin ko na kung hindi kakasya sa kanila. Kaya huwag niyo akong unahang bigyan. Baka hindi ko rin malunok. Kasi gusto ko, ang kasiyahan namin, makita kayong busog. Pero pwede niyo pang ipagreklamo yun, yung bigyan, ano ba yan, unti-unti naman. Wala ka ng ambag, nagreklamo ka pa. Diba? Hindi ka nagising ng maaga, may naghiwa niyan, may nagbili-bili niyan. At kung ikaw rin nagpakain, huwag ka rin magre-reklamo. Pwedeng pagmula ng reklamong pagkain. Ano pa? Inumin. Sabi nila, ang pait naman ang tubig. Oh, isa Israel. Kaya ang sabi ni Moses, Diyos ko, mapait naman tubig. O sige, punta ka doon. Maghagis ka ng kahoy. Tumamis ang tubig. Pero ang puso ng Diyos, ano ba itong mga iniligtas ko sa kamay ni Paraon? Ang daming drama sa buhay. Kulang na lang ganun ang translation, di ba? Ang daming drama. Huwag niyang tatas kamay niyo pag tinanong ko kayong sinong maraming drama sa buhay. Ayoko na ng drama! Kasi sikreto sa pagganda, yung umiiwas sa kadramahan. Totoo, tingnan mo yung katabi mo. Pag yan maganda sa paningin mo, hindi yan madrama sa buhay. So hardness of heart ang issue ng mga Israelita. Wala silang clear direction na dahil doon. Kaya laboy-laboy, 40 years. Okay, makinig na. Ayan. Kaya ayoko kayo may excite eh. Kaya minsan isipin mo, ano ba yan? 20 years na akong Christian. Halimbawa lang. 20 years na akong Christian, Lord, ganito pa rin. Eh, tanungin mo sarili mo, bakit ganun pa rin? Diba? Lord, bakit ganun yung finances ko? Ganun pa rin hikahos. Abay, talagang tanungin mo sarili mo, bakit? Baka nasa wondering. Kasi nga wonder, imbis na napunto nila yung promise land, ikot laboy-laboy kasi nga sa dami ng inireklamong hindi nila inihingi ng tawad sa Diyos. Lack of repentance, disconnection from God, no clear spiritual direction. So they wonder not because of a lack of map. Well, hindi daw wala silang mapa, but the lack of obedience and consistency. Okay na? Lack of obedience and consistency. Are you disconnected from God? Oo. Sabi ko sa inyo, huwag kayo sasagot eh. Number 2, no clear spiritual direction. Very good. Number 3, ito na. Dito tayo sa number 3. Ang isa pa sa mga sign o symptoms, easily swayed by emotions, easily swayed by influences ng mga tao, at yung mga pangyayari sa buhay natin. They easily swayed ang robok! Ang daling magalit, ang daling mapikon, ang daling matisod. Hindi lang nabati ni PL, hindi lang nakita ni P-Bless. Alam niyo ba, patatawarin niyo kami palagi. Dahil pag lalo nasa labas, hindi ko matandaan lahat ng mga mukha. PH, ang tagal ko kayo tinitigan. Ganun ba? Sa grocery, naantay kong ngitian niyo. Papasensya ka, hindi ko talaga alam na kung sino ngingiti ako. May isa naman ngiti ng ngiti. Sabi ko naman, hindi ko rin kilala yun. Yung isa naman na kasama niya, PH! Ko, oy, kumusta ka na? Gulat na gulat naman yung kasama ko. Sabi niya, kilala mo yan? Hindi. Tiyak ko, kilala ako nun. Kaya pag kayo nagkasalubungan at hindi napansin, hindi ako tumitingin kasi madalas sa mga mukha. Alam niyo ba, may time, no? Ito lesson sa akin to. Kasama ko yung kaibigan ko. Dito, papunta kang paakyat kami ng Suntec. Sa escalator. Nangyayabot kasi nangungulit. Tumigil ka. Ginano ko yung kamay ko. Tumigil, parang yung mukha ko sumimangot. Gusto ko siyang hatangin dahil baka ako balaglag nang yayamot. Sabi nung patas ako, may pababa, hi! Inabot niya sa mukha ko, busangot. Ang hirap bawiin sa tao. Diba? Ang
ang hirap bumihin niya. Paano kami hindi ng ganon? Eh, gusto mong manapak ng tao. Kaya sabi ko, shucks, Lord, patawarin mo ako. Ang buhay ko'y patotoo sa marami. Sa labas, sa loob, mag-isa, dapat hindi ka drifting away. Not easily swayed by your emotions, but influences. Dito, dito. Huwag na tayong umatin doon. I'm telling you, lalabas lahat ng mga sumpong ng mga puso ninyo. Kasi ang laki-laki doon, 430 seats. Nakailang balik na kami ron. Ang tuwa, na-imagine ko kayo, gandahan yung upuran ha. Yung talaga para kayong iibahin natin ang programa. Naku. At merong panel lang yan, magpaparegister kayo. Gusto ko pong maipag-pray between 12:30 to 1:30 open yun. Pasok labas. Doon sa isang area, may binok tayong cafe, Oxy Cafe sa 3rd floor. Maririnig na ang inyong mga hinaing. May mga pastors na magpe-pray para laging may powerhouse team. Every 2nd and 4th Sunday. Pero sa January 4, mag-uumpisan tayo. Magpa-register kayo doon. 1 hour, merong mga 10 o 15 mananalangin doon. Ine-enclose, binayaran na natin. Para marinig kayo at may mag-stand in prayer sa inyo. Tatawagin natin yung People's Day. We want to hear anong struggles ninyo at para may mag-pray with you. Diba? Maganda. Kasi hindi naman yun, hindi natin maitatanggi. Minsan talaga tayo ay nag-alit, na-sway ng emotion. Na-influensyan po ako. Kailangan ko pong makaahon. Kailangan ko po PH ng ganito. Maraming pastor doon. Nakasalang mga pastor niya rin. Tapos kanya-kanya na kayong dalang tissue. At kanya-kanya rin kayong dalang maliit na plastic bag. Kasi may nasusuka. Minsan nagpipray kami sa 1:30 service. May isang pinagkapay. Ganun talaga. Kasi may mga demonyong lumalabas. Kailangan makalabas yun. Hindi nyo alam meron kayo doon. Totoo. Hindi sabihin demonyo. Yung issue kasi ng galit, nilalatagan niya ng evil spirit. Kaya ayoko may ganyan eh. Hindi ka nagpatawad. Trono yan ng mga demonyo. Yung pusong hindi nagpapatawad. Kaya pagka na-realize mo, gusto mo nang patawarin, o sige na, nagpatawad ka, yung iba, ang gaganon. O kaya, wala namang plastic doon. Kanya-kanya kayong dalang plastic. Pwede rin sakit. Hindi naman talaga, yung sickness is demonic sometimes. Yung isa doon, meron ako sakit sa tiyan. Nung pinanalangin siya, gusto niya sumuka. Nasa altar. Sa Hong Kong naman ito. Sa church ni Pastora Melanie. Hindi mo masabi kung kailan sila magre-react ng ganon. But we want you to be established, not swayed by anything influences and circumstances. Amen? Ayan. Ang mga last na ating spiritual direction. Naalala ko kasi dyan si Samson. Yan si Samson. Si Samson ay malakas, pero nalansi siya ng babae. Si Samson, kinonsecrate siya nung bata pa. Pero nasway siya, sabi niya, naglalakad siya sa isang lugar, nakakita siya ng sexy ng magandang babae. Sabi niya, gusto ko yan, akin na yan. Nung gabi rin na yun, nakisiping siya ron. Hindi siya nag-pray, wala siyang counseling na ginawa. Lahat ng ginusto niya, kinuha niya. Nang gusto ko, walang makakasaway sa akin. Pastor Jose, wag mo kong ipagpe-pray dyan ha. Pastor Leo, wag niyo akong pakialaman. May ganun. Pero ano nangyari kay Samson? He fell. Namatay din siya in the end. Nahulugan siya lahat ng mga kamatay-matay silang lahat. Saved kaya siya? Siguro nagsisi naman siya nung huli. Amen.
Are you easily swayed? Do you have spiritual direction? Are you disconnected from God? God wants to call you home. Bago kayo mag-year-end party sa linggo, make sure lahat kayo na-deal na yung mga issue sa puso natin. Amen? Hindi yan ang portion ninyo. Ang portion ninyo is wonder. Pasadahan natin ito ng mabilis. Anong itsura ng wonder? Wonder looks like this. Wonder is clarity. Sabi niya, He performs wonders that cannot be fathomed. Sana doon tayo. Doon muna sa verse. Basahin ko lang yung verse na yon. He performs wonders that cannot be fathomed. Di raw maaro. Sa Isaiah, sabi niya doon, I will astound these people with wonder upon wonder. Yung wow na wow. Yung bawat testimony mo, wow, Lord, amazing ka. Yung namamangha ka lagi sa pagkilos ng Diyos, yan ang portion natin. Hindi yung sa lagalag, drifting away. Kung hindi yung lang, wow, blessing na naman. Yung mapapapost ka, pinag-pray mo ng gabi, nung umaga sinagot, hallelujah! Praise the Lord! Alam niyo kung ano yung pinost ko na yun, kung gusto niyo mangurida ko ano yun, makiusyoso. Di ba nag-post ako sa Facebook? Sabi ko doon, hallelujah, ang saya-saya ko! Sabi ko, ang dami nag-message nun. Ano ba yun? Pa-share naman. Mga usyosero kayo. Kasi ang pinanalangin ko kay Lord, Lord, hinakbangan ko na ibubuk ko na yung kung saan kayo ipagpipray. Alam niyo ba, step of faith yun? Kasi may bayad yun eh. Ang mahal. Per hour. Kaya pag wala kayo sa on time, nagbabayad tayo per ora, $300. So sabi ko, Lord, alam kong kaya natin bayaran yon sa church, pero sana maramdaman ko rin na merong mga gusto yung gagawin na yon, may mag-sponsor noon. Kinabukasan ng umaga, ang aga-aga may nag-transfer sa akin, mababayaran natin agad ang 7 months. Huwag ka! Kaya sabi ko, hallelujah! Alam niyo ba, sa pagkasabi kong ito ang paglalagyan ko nung binigay yung transfer mo, ipabayad ko lahat doon dahil gusto kong maipanalangin ng mga broken. I want to reach out to the lost. I want to see people getting healed of their sickness. I want them to be free from addiction. Those who are grieving will receive peace. Nirolyuhan ko doon. Na-excite sabi niya, oh, this is so beautiful. Nagdagdag pa ng another 500. Tapos sabi niya, ang saya-saya, buti naiisip mo to, sabi niya. Tapos nagja-jogging siya. Saya-saya talaga, nagdagdag ulit ng 500. Bayan na yung 7 months, nagdagdag pa siya ng maraming 500. Yan ang wow, yan ang wonder. Yan ang dapat nating testimony. Isa lang yan sa marami kong mga wonders this past few months. Isa na lang. Sinishare ko to. Few weeks ago, laptop ko nandyan, tumayo ako. Ayokong gumalaw. Tayo lang akong ganon. Parang may nararamdaman akong ayokong gumalaw. Tumingin ako sa taas. Tumingin ako sa sala. Tingnan ko yung paligid. Ayokong gumalaw! Kasi pakiramdam ko, kalahati ng isip ko, nasa langit ako. Pero, tinitingnan ko, pero nasa lupa ako. Nandito ako sa bahay. Thank you, Lord. Gusto ko itong bahay. Bless mo ako. Tapos parang naagaw na naman ako na nandun ako sa langit. Oh, Lord, thank you. I'm a citizen of heaven. Kaya ako gumagalaw. Decipher ko siya. Ano yung nararamdaman ko? Kalahati nasa heaven, kalahati nasa lupa. Sabi ko, wow, okay, bumalik ako sa lupa ulit. Sabi ko, nandito ako for an assignment. That we have the reason to live because of the assignment. Pag wala ka ng dahilan para mabuhay, dahil susunod ka kay Lord, diyan ka matatakot pag nagkasakit ka, pag na-aksidente na, maliligtas kaya. Kaya itong lugar sa nasa kalooban ka ng Diyos, wala kang takot eh. Hindi tayo pwede kang kunin ni Lord. Sabi ko, Lord, okay lang yun. Kunin mo na ako. Pero okay rin, nandito pa ako. Ganun. Sabi ko, bakit ganun? Okay na nandun, pero okay din na nandito. Masaya pareho.
At tinanong ko yung isang friend ko, sabi ko, bakit ganon? Sabi niya, ganyan din ang naramdaman ni Apostol Pablo. Sabi niya, I'm torn between the two. To be present with the Lord, but I'm still in my body. It's okay that I will serve the Lord. Kaya doon niya nabanggit, for me to live is Christ. To die is gain. Ang mabuhay kay Kristo, ang mamatay pakinabang. Wonders of God. God wants to show us wonder upon wonder. May pinakita ulit sa akin si Lord na wonder. Lord, kanina kwenta ko ng kwenta. Thank you, Lord. Tinuruan mo ko sa investment. Grabe ang itinalon ng investment. Hindi ko maiisip magkakaroon ako nun. Blessing ng Diyos. Wonder upon wonder. Lord, who am I that you are mindful of me? Who am I? Who is man that you care for him? Pero mahal tayo ng Diyos. Huwag tayong maging lagalag. Laboy-laboy. Itanim niyo ang paan ninyo sa kalooban ng Diyos. Be planted in a local church. You will be called Cluster 4. And 1:30 p.m. is Cluster 5. Magpalago kayo. Serve the Lord with all your heart. Ikwento niyong ginawa sa inyo ng wonders ng Diyos sa inyong mga kaibigan. Pag sinarili ninyo yung wonders na yon, hindi nila malalaman, buhay pala ang Diyos. Buhay pala siya sa buhay natin. Tumayo tayong lahat. Purihin ka, Panginoon. Praise the Lord. I'm sorry, I know I had overtime, but I know you will use this the whole day, right? Ayos natin ang ating kamay. Ayos natin yung mga sarili natin. Lord, lumalapit kami sa iyo. Many times, people are in, people are out. They are drifting. They don't know their footing. They don't know their center. They cannot find the real meaning of life. Pero ngayong hapon na ito, Panginoon, pakakalinisin mo ang isip ng bawat isa. Purge us from all these issues of heart. Patawarin mo, Panginoon, ang bawat isa. If you know you are conscious about this, anger issues, rejection issues, rebellion and murmuring, lack of repentance in your life, constantly walking and drifting, ask God for forgiveness. Ibulong mo sa Diyos ngayon, Lord, patawarin mo. I want to return to where I should be, and that is the path, the will of God. Ang pinakamahalaga sa lahat ay ang paglakad sa kalooban ng Diyos. Walang saysay ang yaman, walang saysay ang kagandahan ninyo, walang saysay ang lahat ng pabor ng mga amo sa inyo kung patuloy kayong lalayo sa Diyos. Lord, I thank you. I commit this congregation before you. They are yours. And Lord, if they choose to be planted in this house, you know them by name. If they have chosen to say, Lord, I'm a family of Cornerstone, there's a spiritual covering. Cover them, protect them, and all together we will say, to live is Christ, to die is gain. Ang mamatay kay Kristo ay pakinabang. Araw-araw ay Pasko pag nasa puso namin si Kristo. Thank you, Lord, sa Kapaskuhang ito, lalo ka naming maitaas sa aming mga buhay. I bless each one of them. The Lord bless you, the Lord keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon you and give you His peace, both now and forevermore. Salamat, Lord. Amen. Amen. Thank you, Jesus. You may be seated. Bigay ko na ito kay Pastor Lolo. Di pa amateur daw.
Sige, siguro, tayo muna tayo ulit lahat and let's sing the first song again. Ikot-ikot tayo. Joy to the world, maybe. Ay, sorry, wala po kami dun. Diba, Joy